Maya-maya pa, nakatiempo na kami ng sisingitan. Halika na. Hindi na nakasingit na ako. Di nakayanan ng customer sa unahan ang reinforcement ni nanay na isang basket ng grocery. Habang yung siningitan niyang lalaking nakapula, pilit dinedma ang ating kasabwat. Kuha ka pala yung yung pinakasali ng kapatid mo? Aba, may pahabol pa ha. Nako, sa itsura ni kuya, mukhang may hangganan ang kanyang pagtitimpi. Dahil winner ang pagiging gentleman ni kuya, sagot na namin ang kanyang grocery. Napag-alaman namin na ang maliit na lata ng gatas na binili ni Edwin ay para sa higit sa 1 taong gulang niyang panganay na si Ashley na kasalukuyang nakakonfine sa ospital dahil sa biliary atresia o sakit sa atay. Lactose-free ang dapat na iniinom ng anak niya para hindi tuluyang lumaki ang tiyan nito. Ang lactose-free milk ay isang uri ng gatas na may lactase na isang mahalagang sangkap na kailangan sa pagtunaw ng gatas dahil iniaalis nito ang sobrang lactose sa katawan. Pero dahil hindi sapat ang kita ni Edwin mula sa door-to-door na paghahatid ng bill ng kuryente, ordinaryong gatas lang ang kaya niyang bilhin. Nagkontak na po kami sa probinsya. Pansamantalang wala sa talagang iinumin niya yun. Pinuntal lang po namin talaga. Ang dahilan kung bakit siya busy sa cellphone habang nakapila kanina ay dahil naghahanap siya ng mahihiraman ng pera pambili ng lactose-free na gatas. Sinamahan namin sa customer service si Edwin para ibalik ang biniling gatas. Pagkatapos, bumalik kami sa loob ng grocery at pinapili namin siya ng pinakamalaking lactose-free na gatas para sa kanyang munting anghel. Malaking tulong na po ito sa anak ko kasi malaki nga po eh. Hindi ko na kaya itong bilhin. Talagang maliit lang itong binibili na. Malaking tulong na to. Malaki. Salamat po, good news. Sabi nga nila, dapat ugaliin ang pagiging pasensyoso sa mga taong hindi mo kilala dahil hindi mo alam kung ano ang kanilang pinagdadaanan.